Diyan na po sila. Basahin po natin sabay-sabay. Verse 3, kung nabubuhay man kami, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Verse 4, ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. In verse 5, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Pinagpala po ng Panginoon pagbasa ng kanyang salita. Kamusta pong bawat isa? Okay ba kayo? Wala pong may sakit? Okay na. Okay. So tuloy po natin yung ating pag-aaral about po sa spiritual warfare sa ating pong series ng The Heart of a Warrior. So sa bawat Wednesday po, sa bawat linggo ng ating pag-aaral, pinag-uusapan natin yung puso, yung postura ng isang mandirigma, yung disiplina, at last week yung baluti o yung armor na dapat taglay ng isang warrior. Kung matatandaan nyo po, no? Una yung posture of a warrior. Ano yung klaseng postura? Pangalawa yung disiplina. Ano disiplina ng isang mandirigma o sundalo ng Diyos? At pangatlo last week, ano-ano yung mga weapon o baluti na dapat taglay ng isang Kristiyano. Ngayong linggo naman po o ngayong gabi, lilipat tayo mula po dun sa nakikita, mula patungo dun sa bagay na hindi nakikita. Mula sa panlabas na paghahanda, papunta sa panloob na kapangyarihan. Alam niyo po, ang tunay na tagumpay ng isang mandirigmang Kristiyano ay nakikita sa tahimik na lakas ng kanyang panalangin. Hindi sa ingay, hindi sa sigaw na haleluya, hindi sa lakas ng palakpak, hindi sa galing sa tumugtog, galing kumanta. Ang kapangyarihan po at tagumpay ng isang Kristiyano nakikita yan sa kanyang pananalangin. Kung ang armor po last week na pinag-aralan natin, nagbibigay siya ng protection sa ating mga Kristiyano, ang panalangin naman po ang nagbibigay ng kapangyarihan. Kung ang disiplina po ang nagtatayo sa atin ng katatagan, ang panalangin naman po ang nagbibigay sa atin ng direksyon. Kung ang puso ng isang warrior ay dapat matapang, ang panalangin naman po ang nagpapatatag sa tapang na iyon. Marami po sa atin ngayong gabi, lahat tayo, lumalaban tayo araw-araw. Lumalaban tayo sa pagod, lumalaban tayo sa discouragement, at lumalaban po tayo sa sakit ng katawan at kalooban. Pero ang tanong po sa atin, kapag tayo lumalaban sa mga ganitong area, pagod, discouragement, tukso, sakit ng katawan at loob, saan tayo kumukuha ng lakas? Sino pong nagpapakalma sa ating isipan? At anong nagpapatibay sa ating kalooban? Kapag tayo po humarap sa mga ganitong klaseng labanan. Ayon kay Paul, dun sa binasa po natin, 2 Corinthians 10 verse 3 to 5, merong sandata daw po ang mga mananampalataya na hindi nakikita. Sino pong makakahula sa atin nun? Ano yun? Meron daw po tayong sandata na hindi kayang gayahin ng mundo at hindi kayang pigilan ng kaaway. Alam niyo po kung ano yun? Ano po? Ang panalangin. At ngayong linggo po ngayon, itong Wednesday nito, ito po yung gusto nating maunawaan. Sabi po dito, panext ako. Ang panalangin ay hindi lamang panawagan para tulungan ka sa labanan. Ito ang mismong kapangyarihan na nagpapatatag sa loob mo para manatili ka sa laban. Ibig sabihin po, ng panalangin hindi lang siya pagtawag, kumbaga tumatawag para tulungan ka sa isang labanan. Ang panalangin daw po yung mismong kapangyarihan na nagpapatatag sa kalooban natin para manatili tayo dun sa laban. Hindi ko po alam kung mag-agree kayo, pero yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. At sa pag-aaralan po natin ngayong gabi, ito po yung pag-aaralan natin ngayong gabi. Yung title kanina, The Warrior's Internal Power Source, which is prayer. Lahat naman po nananalangin, o lahat marunong manalangin. Amen. Bilang unang punto po, anong magagawa ng panalangin sa puso ng isang Kristiyano? Una po, point 1, prayer stabilize the inner life of the warrior. Sa Tagalog po, pinapanatili daw ng pananalangin ang kalooban ng isang Kristiyano. Agree po ba kayo dito? Na kapag tayo daw po nananalangin ay stabilize, napapanatili, napapanatag yung ating kalooban. Kagaya na lang ng picture na yan.
Ayan kasi lumabas sa Google nung sinearch ko yung word na stabilize. Sabi ni Paul sa verse 3 kanina na binasa natin, "For though we walk in the flesh." Dito po tinuturuan tayo na dapat kilalanin natin yung ating sariling kahinaan. Ano ba yung kahinaan nating mga Kristiyano? Walang iba kundi yung ating flesh. Kaya nga sabi ni Pablo, we walk in the flesh. Ibig sabihin po, meron tayong limitasyon. Meron tayong emosyon, napapagod tayo, nag-aalala tayo, at meron tayong mga kahinaan. Wala pong Kristiyanong walang ganun. Lahat po tayo may limitasyon, may emosyon, may pagod, may pag-alala, at may kahinaan. Hindi po tayo si Superman. At hindi rin po tayo inaasahan ng Diyos na maging Superman o Superwoman. Kaya po mahalaga yung pananalangin. Tinuturo sa atin palagi ng salita ng Diyos na lagi tayong manalangin sa lahat ng pagkakataon. Sabi po, many battles are lost not in circumstances but inside the heart. Ibig sabihin po, marami daw po yung natatalo. Mga Kristiyanong talunan, hindi dahil malakas yung problema, kundi dahil mahina na yung loob nila o nawindang yung kanilang kalooban. Marami pong tao, maraming Kristiyano yung napanghihinaan ng loob. Hindi dahil mahirap yung problema, kundi dahil nadala sila ng takot, ng pagod, at pagkalito. Marami din pong tao ang sumusuko hindi dahil wala ng pagkakataon, kundi dahil wala ng direksyon yung isip at puso nila. Kumbaga, sumuko na. Kaya po ang panalangin ay hindi lang tungkol sa paghingi. Ang panalangin po ay tungkol sa pagsasaayos muli ng ating kalooban. Ulitin ko po yun, ang panalangin ay hindi lang paghingi, ang panalangin ay pagsasaayos muli ng ating kalooban. May kita po natin dito, panalangin ang nagbibigay ng katahimikan sa ating isip. Next natin. Ayan. Prayer stabilize the inner life of the warrior. Ano yung nagagawa sa atin ng panalangin? Nagbibigay ito ng katahimikan sa ating isipan. Agree po ba kayo dyan? Amen. Sa dami po nating iniisip sa buhay, pamilya, trabaho, sakit ng katawan, ministry, madali po tayong ma-overwhelm sa ating kaisipan. Pero pag tayo daw po ay nananalangin, yung ingay na yon, yung gulo na yon, ay napapalitan ng tinig ng Diyos. Ang mga alalahanin po natin ay nabibitawan natin, yung bigat ng dibdib natin ay nabubuhat natin. Nasubukan niyo na po bang gawin yon? For example po, bugbog ka sa mga iniisip mo, bugbog ka sa problema mo, o pinoproblema mo yung problema ng ibang tao. At marami kang problema, marami kang iniisip. Nasubukan niyo na po bang manalangin kapag ganun yung kalagayan natin? Anong nangyayari pag ginagawa natin mag-pray pag ganun, no? Nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating kaisipan. Sabi po dito, pray does not always change situations immediately, but it always changes the condition of the heart. Ibig sabihin po, hindi laging binabago ng panalangin yung sitwasyon natin. Kung may problema tayo, nag-pray tayo, hindi laging nagbabago yung sitwasyon, yung problema. Maaring nandiyan pa rin yung problema. Pero ang binabago po ng panalangin is yung kondisyon ng ating puso. Maaring hindi ka answered prayer doon sa pinagpipray mo, pero hindi mo alam yung puso mo binabago na ng Diyos. Ayun po yung nagagawa ng panalangin sa atin. Nagkakaroon tayo ng katahimikan sa atin. Isip. Alam niyo po, guilty ako dito. Pag may problema ako, madalas dinadaan ko sa cellphone, naglilibang, no? Pag marami akong iniisip, push muna ako doon sa iniisip ko, maglilibang muna ako, mag-cellphone muna ako, tutulog muna ako. Alam niyo po, pagkagising mo, pagkatapos mo mag-cellphone, gulo pa rin yung isip mo. Bakit? Kasi hindi ka nag-pray. Ang magagawa mo lang pala is mag-pray para magkaroon ka ng katahimikan sa isip. Panalangin, pangalawa po, panalangin ang nagbibigay ng tibay sa ating pong kalooban. Meron natin. Next one. Yung animation kasi nakakamala. Ayan. Panalangin ang nagbibigay ng tibay sa ating pong mga kalooban. For sure, na-experience yun na to. Kapag pagod yung katawan natin, di ba? Anong kailangan? Pag pagod yung katawan, pahinga, no? Sa atin naman pumakas siya na pag pagod yung ating kalooban, hindi yung physical, anong pahinga natin? Panalangin. Ang panalangin po ang nagbibigay ng tapang na hindi mo kayang ipaliwanag. Ito ang nagbibigay ng pag-asa na hindi galing sa sitwasyon at ng kapayapaan na hindi galing sa mundo. Ang tumitibay sa panalangin ay hindi agad ang pangyayari, kundi ang mandirigma mismo. Kagaya ng binasa natin kanina, pag nagpipray tayo, hindi gumaganda agad yung pangyayari, pero tayo po ay napapatatag. Tayo ay nababago.
sa ating pananalangin. Nagbibigay ito ng tibay sa ating kalooban. Baka napapagod na yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, mag-pray ka lang. Pray ka lang. Mag-pray lang pala, hindi pray ka lang. Pray lang. Mag-pray ka. Mag-pray ka pala, hindi mag-pray lang. Ayan. Pangatlo po, panalangin nagbibigay ng direksyon sa puso. Kung naliligaw yung ating mga puso at naghahanap ng direksyon sa buhay, anong gagawin? Mananalangin. Maraming beses po, hindi natin alam kung ano yung uunahin sa buhay. No? Hindi natin alam sa tayo tutungo, paano tayo tutugon, anong uunahin, paano natin gagawin, hindi natin alam. Nalilito tayo. Pero pag tayo daw po ay nananalangin, nagbibigay ito ng direksyon sa ating mga puso. A heart that prays becomes a heart that is guided. Ang puso daw po na nananalangin ay nagiging pusong ginagabayan ng Diyos. In prayer po, pag tayo nananalangin, nagliliwanag yung nagliliwanag yung tamang landas, lumilinaw yung ating tamang desisyon, at tumaayos din yung ating motivation. Baka burnout ka na sa ministry. Hirap na hirap ka na sa ministry. Mag-pray ka lang. Baka yun lang ang susi. Prayer is God's way of pulling us back to the right direction. Totoo naman po yan. A praying Christian is a stable Christian. Ulitin ko po, a praying Christian is a stable Christian. Hindi perpekto, hindi malakas, pero matatag. Ang kailangan po, ang hinahanap po ng isang Kristiyano ay hindi perfect, hindi malakas, kundi matatag. Hindi siya basta-basta natitinag sa emosyon niya, hindi siya natitinag sa problema o sa pangyayari sa paligid niya. Kung manonood kayo ng balita, nakakabahala yung nangyayari sa gobyerno. Pero kung ikaw ay isang Kristiyanong stable ka, at lagi ka nananalangin, magiging matatag ka. Ang taong palaging lumalapit sa Diyos ay ang taong Kristiyanong palaging nakahawak sa matibay na pundasyon. Ang taong palaging lumalapit sa Diyos ay taong palaging nakahawak sa matibay na pundasyon. Saan tayo madalas po nakahawak? Sa matibay na pundasyon o sa sarili po nating lakas. So yun po. Ayun yung nagagawa sa atin ng panalangin. It stabilize the inner life of a warrior. Pangalawa, bukod sa ini-stabilize nito, pinapanatili nito, prayer strengthens the warrior's resistance. Ano sa Tagalog yan? Sabi ng verse 4 po sa atin, ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo. Hindi makamundo. Hindi lang po binigay ng Diyos sa atin yung panalangin para lumaban tayo. Binigay din po, tinuturo sa atin ng Diyos yung panalangin para hindi tayo madaling bumigay. Ayun po yung resistance. Ibig sabihin, hindi ka madaling sumuko. Hindi ka madaling matumba. Hindi ka madaling mawasak ng kaaway. Hindi ka madaling ma-discourage. Hindi ka madaling sumuko o matumba, matalo. Bakit? Kasi may resistance ka. At paano mapapatatag po yun? Sa pamamagitan ng panalangin. Ayun yung sinasabi ni Pablo na sandatang hindi makalaman. Ibig sabihin po, ang prayer po ay hindi lang isang simpleng religious activity. Ito ay spiritual power. Sabi mo sa katabi mo, spiritual power ito. Yan. Na nagpapatatag sa loob ng mananampalataya. Itong nagbibigay sa atin ng tibay, ng tapang at lakas ng loob. Hindi po yung nido, yung gatas. Hindi po. Ang nagbibigay sa atin ng tibay, ang nagbibigay sa atin ng tapang at lakas ng loob, ay panalangin. Prayer produces spiritual endurance. Sabi po dito, ayan. Ayan. Kapag meron tayong laban sa ating kapaguran, napapagod yung katawan natin, humihina na tayo, pagod yung spirito natin, mas mabilis po tayong sumuko. Diyan po dapat pumapasok yung pananalangin. Prayer gives the soul a kind of rest na hindi kayang ibigay ng tulog o bakasyon. Diba? Minsan pagod ka na sa trabaho mo, hinahanap-hanap mo yung day off mo, hinahanap-hanap mo yung leave mo, yung bakasyon mo kasi gusto mo magpahinga. Sa atin po mga Kristyano, napapagod tayo physically, napapagod tayo spiritually. Ang rest na kailangan po natin at mahanap natin ay hindi sa tulog, hindi sa bakasyon, hindi sa
rest day, kundi sa pananalangin. Ito ang nagpapalakas ng loob ng isang Kristiyano kahit physically drained siya. No? Kahit matulog ka, nung pagod ka, matulog ka na matulog, kahit sa church ka matulog. Pagising mo, pagod ka pa din. No? Pero kung nananalangin tayo, pag tayo ay pagod, na-strengthen po tayo. Napapalakas tayo. Tumatatag tayo sa kabila ng kapaguran. Laban din po ito sa discouragement. Ang discouragement po ay parang bigat na unting-unting kumukurot sa ating mga puso. Pero kapag tayo po ay nananalangin, God lifts the weight little by little. Kagaya pa ng binabanggit natin kanina, hindi nawawala, hindi nagbabago agad yung sitwasyon. Pero ang nagbabago po yung kapasidad natin na dalhin o harapin yung isang sitwasyon. Ibig sabihin na i-strengthen ka, alam niyo po yun, yung nauunat ka. Nauunat ka. Yan, sa word natin, para mas maintindihan natin yung word na resistance. Mas nauunat ka. Mas lumalaki yung capacity mo. Parang sa muscle, pag nagbibuild ka ng muscle, di po ba? Sa umpisa, wala yan. Pero habang nagbubuhat ka, sumasakit. Pero sa pagsakit na yon, eventually, pag tinuloy-tuloy mo, lumalaki siya. Nagiging strong yung katawan mo. Ganon din po sa panalangin. Prayer keeps the heart from collapsing. Check natin yung mga heart natin, baka collapsing na yung heart natin. Kailangan po natin ng prayer. And pangatlo, laban po ito sa tukso. Ito, lagi naman natin siya na-apply. Pag mayroong tukso, panalangin agad, no? Ang tukso po kasi ay laging malakas kapag mahina yung prayer life natin. Lagi nyo po tandaan yun. Ang tukso ay laging malakas kapag mahina yung prayer life natin. Bakit kabi-kabila yung tukso sa'yo? Baka mahina ang prayer life mo. Ang prayer po, hindi siya nagtatanggal ng tukso. Pero prayer po ang nagpapalakas para hindi tayo bumaksak dito. Minsan, hindi din naman nawawala yung tukso. Nandyan pa rin. Pero ang magpapatatag sa'yo para hindi ka bumigay sa tukso na yun, panalangin. It sharpens the spiritual senses and strengthens the will to say no. Matuto tayong magsalita ng no sa tukso. Pang-apat po, laban po ito sa panghina ng ating kalooban. Kapag, parang kagaya din po siya ng discouragement kanina. No? Kapag nangihina ang ating spiritual life, prayer reminds us na hindi po tayo nag-iisa. Kahit wala po tayong kasamang kapatid sa paligid, nag-iisa tayong Kristiyano sa bahay, nag-iisa tayong Kristiyano dun sa sitwasyon natin, sa trabaho, sa school. Pag nananalangin po tayo, nire-remind tayo nito na lagi nating kasama ang ating Panginoon. Ang panalangin na naglalagay ng bagong pag-asa sa ating mga puso. God replenishes what life drains. Yan. Kung ang katawan po natin lumalakas sa regular na pahinga, lumalakas din po ang ating spiritual life sa pananalangin. So, kamustahin natin yung ating mga katabi o ating mga sarili. Napangihina na ba tayo, nadi-discourage, natutukso? Paalalahanan natin yung ating mga sarili at ating mga kapatid na laging manalangin. Yung mga Kristiyano po na matatag kahit maraming pinagdadaanan. Hindi dahil strong sila, hindi dahil matagal na sila sa church, kundi dahil stable o consistent yung kanilang prayer life. Yun lamang po yung susi doon. Kasi pastor yan hindi po. Hindi porket, hindi mo kailangan maging pastor para ikaw ay maging strong sa iyong prayer life o sa iyong spiritual life. Kailangan mo lang maging consistent ka sa pananalangin. Prayer builds inner resistance that keeps the believer standing. Ayan yun. Bibigay siya ng panloob na katatagan para manatili kang nakatayo. Ito po ay pinapanday ng panalangin, hindi yung ability to fight, kundi yung ability to endure, to remain, and to keep standing kahit may laban. Alam niyo po, ang utos sa atin ng Panginoon pagdating sa tukso, hindi naman po labanan Anong sa atin? Anong utos sa atin ng Bible? Resist and stand. Di po ba? Stand, tumindig, manatili tayo. Keep standing, keep enduring, keep remaining in Christ. Yun po yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. More on defensive tayo. So, hindi tayo magiging magaling na defensive kung mahina po tayo. Mahina yung ating kalooban. Pangatlong punto po, prayer recalibrates the warrior's mind and spirit. Pag sinabi pong recalibrate, mamaya magbibigay ako ng example. Sige, bigay ko na para mas maintindihan natin. Yung recalibration po, for example, is yung orasan natin. Ayan, yung relo natin na yan. Di ba lagi siyang nag-a-advance?
Ayan, hindi pa naman sakto. Pero sa mga susunod na linggo, makikita nyo, advance siya ng 5 minutes, 10 minutes. Kailangan siyang i-recalibrate. Kailangan siyang ayusin, ibalik sa tamang oras. Yun po yung meaning ng recalibration. So, ang isip daw po nating mga tao parang compass. Sensitibo. Nakita na kayo ng compass. Yung konting galaw mo lang yan, gumaganon na yan. Hindi siya stable na ganon. Parang relo. Hindi. Magalaw siya. Yan, sa magalaw. Sensitibo siya, madaling maapektuhan at madala ng mga bagay. Ganon daw po yung isip natin. Parang compass. Malikot. Kaya kahit konting paglayo lang po ng ating direksyon, kahit maliit na compromise, maliit na kasalanan, maliit na pagsisinungaling, maling mindset, malaking epekto po niyan sa ating mga buhay, spiritual. Hindi natin yun mapapansin, pero unti-unti yun binabago yung direksyon ng puso natin papunta sa kapahamakan. Araw-araw po, may mga saloobin na dumarating sa atin na nagpapalayo sa atin sa kalooban ng Diyos. Nagpapabagat sa ating isipan, naglalagay ng doubt, fear, anxiety, o pride, at sumusubok na baguhin yung orientation ng ating puso. Pero dito po papasok yung kapangyarihan ng pananalangin. Sa prayer po, ang Diyos mismo ang nagbabalik, yan, recalibration, sa Tagalog is nagbabalik ng ating puso at isip sa tamang alignment, sa tamang direksyon. Ayan po yung nagagawa ng panalangin. Ibig sabihin, mas tumatama yung isip mo. Yun. Mas nagiging matino yung isip mo, mas nagiging tuwid. Nababalik sa tamang alignment. Prayer aligns us with. Saan tayo ina-align ng panalangin? Una, sa kanyang kalooban. Amen po ba kayo dyan? Ayan. Prayer makes our desires match God's desires. Ibig sabihin po, mas niloloob natin yung kalooban ng Diyos. Pangalawa is yung katotohanan. Ina-align tayo nito sa katotohanan ng ating Diyos. Prayer replaces lies with truth. Pangalawa. Kapag prayerful po ang isang believer, mas malinaw sa kanya yung tama at mali. Pag prayerful ang isang believer, ang isang Kristiyano, mas madali niyang malaman, madali niyang ma-discern kung ano yung totoo, ano yung hindi. Ano yung tama, ano yung mali. Ano yung pwede, ano yung hindi pwede. Madali niyang malaman kung ano po doon kasi prayerful siya. Pangatlo, ina-align din tayo nito sa presensya ng ating Diyos. It reminds us that God is near. Malapit ang ating Diyos sa atin. Ayan. It brings our spirit back to a place of awareness, sensitivity, and communion with Him. Prayer is the daily resetting of the heart and mind. Naglagay ko ba dyan? Prayer is the daily resetting of the heart and mind. Pag tayo po nananalangin palagi, nare-reset tayo, yung ating isip, yung ating puso. Kaya sabi dyan, prayer daily. Daily prayer. No? Hindi po minsanan. Kasi kung minsanan, kung dati nasa 12 o'clock ka, minsan ka lang mag-pray, yung yung kamay mo nandun na sa 6, malayo ka na. Hindi na-recalibrate, hindi na-reset yung iyong isip. Ayan po, sabi hindi minsanan, hindi din quarterly. Ano sabi dyan? Daily. Araw-araw. Kaya nga araw-araw dapat nagpipray tayo. Kasi kung daily tayo nananalangin, daily din po babaguhin ng Diyos yung isip natin, at daily din po yung pag-aayos sa atin ng Panginoon, sa ating puso, sa ating isipan. Ayan, ito yung example dito. Isipin mo na lang yung isang lumang orasan sa bahay na minsan nauuna o nahuhuli. No? Hindi naman sira yung orasan dahil tumatakbo siya araw-araw. Pero nasisira siya, umaabante siya ng hindi natin napapansin kasi hindi siya nare-reset. Mapapansin natin kahit sa orasan, kahit 5 minutes lang late yung relo mo, malaking epekto nyo na sa buhay mo. Gaya nito, tumitigil na yung relo ko minsan. Naka-Sunday pa rin siya kahit Tuesday na. Malaking epekto po yun sa sa buhay natin. Kahit sa cellphone, di ba? Ganito rin po ang ating puso at isipan. Kapag hindi nare-reset araw-araw, through prayer ang buhay natin, unti-unti lumalayo tayo sa kalooban ng Diyos. Pag hinayaan natin, malaki na yung magiging epekto sa takbo ng ating buhay. At paano tinatama ang oras ng ating buhay, ng ating puso, sa pananalangin. Sabi po dito, hindi nagbabago ang Diyos. Tayo ang ina-adjust niya para dumapat uli sa tama. Ang prayer po, hindi lang paghingi, ito ay araw-araw na pag-reset ng buhay spiritual natin.
para hindi tayo mahulog sa maling isip, hindi tayo madaya ng maling emosyon at hindi tayo mag-commit ng maling direksyon. Bilang conclusion po, panghuli. Napakaiksi lang. Bago baguhin ng Diyos ang sitwasyon, binabago muna niya ang loob ng mananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. And prayer stabilize, prayer strengthens, and recalibrates the warrior. Tandaan po natin yung tatlong yan. It stabilize, it strengthens, and recalibrate. English siya. Sa Tagalog, mapatatag, mapanatili, mapatatag, at may tuwid ang ating pong mga puso. Ay po lahat ay manalangin. Kung tayo po ay guilty sa mga bagay na ito, tayo po ay humingi ng tawad at tayo po ay lumapit ng may pagpapakumbaba bukas ang ating mga puso. Maging honest tayo sa Panginoon sa gabing ito sa ating paglapit sa Kanya. Kilalanin natin at i-acknowledge natin na we need daily resetting sa ating isip, sa ating puso. At hindi natin ito nagagawa. Magkaroon tayo ng personal na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kung may dapat baguhin sa paano ka mag-isip, may dapat baguhin sa iyong araw-araw na ginagawa, sa iyong daily commitment, sa iyong spiritual, maging honest tayo sa ating Panginoon. Ibigay natin lahat, isuko natin lahat sa ating Diyos. Tumingi tayo ng tulong sa Kanya sapagkat Siya lang makakatulong sa atin. Lord, as we seek your face, Panginoon, humingi po kami ng tawad sa inyo, Diyos. Naging kaplasin kami, naging mahina kami, O Diyos, sa mga Kristiyano, Lord. Inaamin po namin sa inyo yung aming kahinaan, yung mga hindi namin kayang gawin, hindi namin kayang pagtagumpayan sa sarili namin kalakasan, at hinihingi namin, Panginoon, kapangyarihan mo, Diyos, na dumaloy sa aming mga buhay. Hindi ka nagkulang, Panginoon, sa paalala sa amin. Hindi po kayo nagkulang sa pagtulong sa amin. Kami lamang po, Diyos. Kaya humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, at baguhin niyo po ang mga puso, Lord God. Lagi naming bigyan ng oras, yung oras ng pananalangin, Lord, sapagkat napakahalaga nito sa aming buhay. Ito ang aming hininga na bilang mga Kristiyano, Lord. Kung wala kaming panalangin kahit sa loob ng isang araw, Lord, hindi magiging maayos ang buhay namin. Lagi niyong ipaalala sa amin ito, Lord. Convict mo kami, rebuke mo kami, O God. Paalalahanan mo kami, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon na manalangin, O Diyos. At hindi kami madaling madaya, masway ng anumang bagay sa mundo, kagaya ng mga cellphone, ng mga tao sa paligid, ng sitwasyon. Hindi kami madaya ng lahat ng tubat, kus mas hanapin namin ang presensya mo, Panginoon. Sa mga kapatid ko po na dumadaan man ng iba't ibang klaseng problema, isipin, Panginoon, hilingi ko po sila, Panginoon, sa inyo ng kalakasan na sila po ay magtiwala, Panginoon, palagi sa inyo. Sa mga kapatid ko po napapagod, physically, Lord God, Ikaw po ang siyang magpapalakas sa amin, Lord. Ikaw magre-restore nito, Lord. Tulungan niyo po kami na lumapit lagi sa iyo. Hanapin sa iyo, Lord, kung ano yung mga kailangan namin, ano yung mga need namin, Panginoon, sa aming mga buhay. At bigyan mo kami ng puso mapagkumbaba. Laging umaasa po sa inyo, Lord. Maraming salamat po sa patuloy po namin pananalangin ngayong gabi. Patuloy namin tinataas sa inyo ang aming mga puso at mga buhay. Pinupuri ka namin, sinasambakan namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Karoon lang po tayo ng short discussion tapos para po sa ating prayer items. Ito po. More about lang siya dun sa topic natin. Pero ipapanalangin pa rin po natin yung ating bansa, yung ating church, yung mga kapatid nating hindi na natin nakakasama, yung mga kapatid nating may sakit, o sino man na may sakit, nasa ospital, patuloy natin silang ipag-pray, huwag natin silang sukuan sa panalangin. Yung mga kapatid natin, kamag-anak natin na hindi pa nakilala sa Panginoon, isama natin siya sa prayer. Tapos magkaroon lang po tayo ng personal, tawag dito, yung personal checking sa ating pong mga
sa ating bawat isa. Baka may mga prayer request sila na dapat nating ipanalangin. Sige po, punta po tayo sa mga groupings natin. Pagpalain po tayo ng Panginoon.